Hi guys, good morning. For today's video guys, mayroon tayong ayusin na ah battery, 21 volts battery ng ganitong drill. Yan, ganito. So, ito naman ay parehong mga local to guys, no. Local brand lang ito. So nabibili lang to ng mura diyan sa 500, 600. So parehong mga local siya. Kung kaya siya local guys, di ko alam, no. Pero local lang siya kasi mumurahin eh. Ngayon guys, ito ay sa akin to, no. Yan. Ito is sa akin to. So nandiyan yung kahan niya, yung case niya. Tapos ito naman ay pinaayos to. So mayroong kahalintulad nito na battery. Pinaayos niya yung mga battery niya kasi nga madaling masira. Ganon din to, no. Ganon din to na madali ding nasira to. Itong battery na ito is in-upgrade ko na lang tong battery na ito, no. So although ano lang naman siya, 1200 milliamps, pero okay siya, gumagana siya, matagal na rin siyang malubat. Kasi nga yung battery naman ginagamit natin ay medyo maganda rin. So ito yung original na nabili niya. So walang pangalan yung battery, no. Yan, walang battery. Ang problema kasi nito guys is gagana saglit lang daw, tapos nalulubat na. Nalulubat na siya. Na disim din ng problema nito nung katulad noon. Nung una maganda pa siya, pero bandang huli is madali na siya malubat. Madaling i-charge, madaling malubat. Kaya nag-upgrade ako ng battery. So ngayon guys, dito sa kanya is titignan natin, no. Kasi ang problema nito is ngayon talagang hindi na siya gumagana. Kung ikumpara natin. So i-test natin guys kung anong problema nito. Ito hindi sa akin to. Pinaayos lang to, no. Patitignan kung anong problema. Kung itatapon na ba niya or kaya pang ayusin. So ang alam ko binili niya ito ng 200 yata. Kulang-kulang 200. So check natin guys. Pamagitan ng ating tester, ano. So gamit ang ating tester guys, malalaman natin kung ano ang sira nito. So battery nga ba or itong BMS, no. So ngayon i-check natin. So ito, inulit ko, itong sa akin, ito yon. Yan, gumagana yan, no. Kasi na-upgrade ko na yan. So i-check natin muna yung sa akin. So dito natin lagay yung tester. Yan. Tapos check natin. Dahil ang susukatin natin guys is 21 volts. Pupunta tayo sa mas malaking voltahe. Ano? So wag tayo doon sa 12 volts dahil pag test mo to sa 12 volts, ang kalalabasan niyan is, ngayon i-test natin to. Yan, ganyan mangyari. 0. Yan. Kaya set natin siya sa mas mataas na voltage, no? Ngayon test natin. So yan guys, binabasa niya ang 20 volts, no. So 20 volts. So ibig sabihin may 20 volts. So may tendency talaga nagagana siya kasi itong sa atin is 18 volts lang naman to. 18 volts, maximum of 21 volts. I-check natin to isa-isa guys, no. So ito yung negative ng battery niya. Check natin dito sa kanyang B1. Doon sa kanyang B1 is nagre-range siya ng 4 volts, which is good ang battery. Sa kanyang B2 8, no, 8 volts. So good siya. Sa kanyang B3 12, no, 12.1. So good siya. Sa kanyang B4 16.2. So good lahat ng battery. So sa last na battery natin susukatin is ito yung
pang 20 volts. So nababasa niya sa buong 5 series na ito, nababasa niya ng 20 volts, which is good siya. Ngayon babasahin natin dito kung talaga bang 20 volts, no? Kasi dito yung pinaka-out niya, ito yung pinaka-power niya. So 20 volts siya guys. So ibig sabihin good nga itong battery nito. So ito naman talaga ay good to kasi in-upgrade ko na to. Ngayon dito tayo sa yung pinapaayos. So hindi sa akin to guys. Pinapa-check niya lang kung anong dapat bang palitan. Kasi ang sabi daw dito is battery ang problema. So i-check nga natin ang battery nito. No. Check natin dito. Ito naman yung sa kanya. No. Check natin ang negative. So ito yung negative sa kanyang B1. Sa kanyang B1 is 4.0. Ibig sabihin 4 volts. So ibig sabihin good yung ating unang battery. Dito naman sa B2, pangalawang battery, 8.1. So good rin ang ating pangalawang battery, no? So pupunta tayo sa ating B3. Sa B3 guys, binabasa niya yung 12 volts, 12.2 volts. So ibig sabihin battery 1, battery 2, battery 3 is good, no? Punta tayo sa ating battery 4. Sa ating battery 4. Sa ating battery 4 guys is binabasa niya yung 16.3. So ibig sabihin good yung battery. Ayan. So good yung battery. Yan. Check natin. Yan. 16.3. So ibig sabihin okay yung battery niya, battery 1, battery 2, battery 3, battery 4. So dito tayo sa kanyang panghuling battery guys. Kung bakit ayaw daw gumana ito, no? So dito sa ating panghuling battery guys is binabasa niya ang 20 volts, no? 20.3. So kung tutuusin mas mataas pa siya dito. So ang battery nito is good. Battery nito is good. Ngayon i-check natin to guys, bakit daw hindi gumagana to, no? I-check natin to sa negative, positive. So guys, ang binabasa niya is 9.5 volts. So ngayon guys, alam na kung saan yung sira. So good ang battery nito. Ang may problema is BMS. No? Ayun guys. Ang binasa niya lang is 9.5. Ayan, kung sukati naman ang bawat isa ng battery natin is eksakto 4 volts, 8 volts, 12 volts, 16 volts, and 20 volts. So good yung battery niya guys, kahit local lang na battery ito. Pero hindi, pag sinukat natin ang kanyang power is 9.5. So hindi talaga siya pwedeng paganahin sa ganitong drill. Kasi 9.5 lang yung kanyang. Ang alam ko kasi guys sa mga ganito is ang drain nito is 13 volts bago siya matulog, no? So ang trabaho kasi nito guys, pagka na overuse na siya, yung pinaka discharge niya is 13 volts, no? So pagdating sa 13 volts dapat hindi na siya gagana para hindi ma-drain buong battery. Pero sa pagkakataong ito guys is 9.5 volts. So talagang hindi na siya gagana. Unlike dito, binibigay niya pa yung 20 volts. 20.3. Pagdating sa kanya, 9.5. So malinaw dito guys, ang sira nito is BMS. So ito yung papalitan natin. Okay ang battery.
kahit na local yung kanyang battery guys, mayroon pa naman siyang sukat. So BMS ang ating palitan. Sa next video guys, magpalit tayo para sa ating next episode. Abangan nyo guys ang part 2 kung paano magpalit nyan. So madali lang yan. And God bless guys. Thank you. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like and subscribe to my channel.